Magandang araw mga katiits, welcome back sa ating channel. Pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa mga marka na makikita natin sa puno ng kahoy. Pero bago ang lahat, magpapasalamat muna ako sa mga sumusuporta sa channel ko, lalong-lalo na sa mga subscriber. Maraming salamat sa inyo. At kung bago pa lang sa aking channel, is inaanyayahan ko kayong mag-subscribe upang maging updated naman kayo sa mga bagong videos ko na i-upload. At mag-shoutout muna ako. Shoutout kay Joshua Frondoso, Dongski TV Vlogs, Brittany Kisses Palujula, at kina Bro Ket Gloria at Ken Rayosi. Si Bro Ket Gloria ay gumagawa ito ng mga locator tulad ng LRAD with power module, at kung sino mang interesado is ilalagay ko yung link niya sa description. At ito naman si Ken Ryoshi is meron itong mga books about treasure hunting at makakatulong din ito at sa ating pagti-treasure hunting. Kung sino man yung interesado, ilalagay ko rin yung link niya sa description ko. At sana suportahan din natin yung channel ng mga kaibigan kong treasure hunter na sina LTHP TV, Rodilo TV, at Ko Vlogs. Ilalagay ko yung link nila sa description ko at kayo nang bahala mag-subscribe sa kanila. Again, maraming salamat sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa channel ko. Maraming salamat sa inyo. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon is ang mga marka na makikita natin sa puno. Kasi pag pupunta tayo sa site is mayroon tayong mga makikitang mga century trees na may mga nakaukit sa kanilang katawan. Ang una nating pag-uusapan ay ang square na marka sa puno. Halimbawa, ito yung puno. Tapos ito yung north, east, south, at saka west. Kapag mayroon tayong nakikitang nakaukit sa katawan ng puno na square, is ang square na ito ay nagre-represent ng vault or chamber. Nagdidepende ito kung saan ito nakaharap. Kung ito ay nakaharap sa north, ito ay nakaharap sa south. Kapag ito ay nakaharap sa north, ang tatahakin nating direction ay ang northwest at saka ang northeast. Ito yung tinatawag nating north control. Dito, northwest, at saka dito, northeast. Ito ay nasa 45 degrees at 315 degrees. Gamitin natin yung compass upang matukoy natin ang direksyon dito sa northeast at saka northwest. Hindi guarantee na dito na talaga ang dig spot, kasi nagdidepende pa rin ito kung meron tayong matagpuan ng mga coordinate marker. Halimbawa, meron tayong nakikitang bato. Ito, bato sa northeast na direction. Tapos ang bato is meron siyang directional arrow. Ganyan. So, hindi tayo dito magdidig. Susundan na naman natin itong direction na tinutukoy ng arrow.
Halimbawa, wala tayong makikita coordinate markers dito. Kung meron tayong mga locator o anumang gadget pang-alalay, try natin i-locate yung direction ng northeast at saka northwest kapag ang square ay nakaharap sa north. Kapag ang square naman ay nakaharap sa south, ang markang square ay nakaharap sa south, ang tatahakin na nating direction is ang southeast at saka southwest. Dito. Itong southwest ay 2 to 5 degrees at itong southeast is 135 degrees. Dito na naman tayo tatahak direction. Same din ang gagawin natin. Maghanap ng coordinate marker dito sa southeast at sa southwest. Yan kapag ang square na sign ay nakaharap sa south. Okay, punta na naman tayo sa another marker which is itong pinaka-common circle. Ito. Halimbawa, ito yung kahoy. Tapos may nakikita tayong circle o hole sa kanyang katawan. Itong hole na ito ay nagre-represent ito ng control. Ang tatahakin nating direksyon is ang south. Halimbawa, dito yung north, east, west, at saka south. South control, ibig sabihin, lahat ng mga directions na may kinalaman sa south direction. Dito, tatahak tayo sa south, tatahak tayo sa southwest, ito yung southwest, at tatahak rin tayo sa southeast. Dito tayo maghahanap ng mga karagdagang marka upang magkumpirma kung saan nga ba ang dig spot dito. Basta circle yung laging tandaan kung circle ang nakaukit sa kahoy. Circle or hole. Same lang yan. South control. Okay, dito na naman tayo sa another sign. Okay, ang sign na ito ay isang, halimbawa, meron tayong nakikitang triangle na nakaukit sa puno. Ito, example, ito yung puno. Tapos ito yung triangle. Ito yung north, south, east, at saka west. Ang triangle ay nagre-represent ito ng plotting sa area. Ang kanyang control directions ay east, due east. So ano nga ba ang mga direction na may kinalaman sa east? Ito yung east, northeast, at saka southeast. Kapag meron tayong nakikita ang triangle sa puno, tahakin natin ang tatlong direksyon na ito, northeast, east, at saka southeast. Southeast is 135 degrees, east is 90, and northeast is 45 degrees. Ito, same din, same process kanina. Hanap ng coordinate markers dito na direction. East control dito sa east. Basta triangle yung nakaukit sa kahoy. Paano naman kung ang nakaukit sa kahoy ay isang diamond? Ito, halimbawa, ito yung kahoy. Tapos dito diamond.
Diamond yung nakaukit. North, south, east, west. Ang diamond ay nagre-represent ito ng tunnel. Ito ay nakabase rin kung saan ito nakaharap. Kapag ito ay nakaharap sa south, so ibig sabihin, sa bandang south direction, is meron tayong makikitang tunnel. Kapag ito naman ay nakaharap sa north direction, try nating tahakin ang north direction. Meron tayong makikitang tunnel sa north direction kapag diamond ang nakaukit sa puno ng kahoy. At paano naman kung heart ang nakaukit? Ito yung kahoy. Dito yung heart. North, south, east, west. Ito ay magdidepende pa rin kung saan ito nakaharap yung heart. Kapag ito ay nakaharap sa south, ang tatahakin nating direction is ang south, southeast, at saka southwest. Dito. Yung tatlong direksyon na ito. Kapag ito na may nakaharap sa north, dito na naman tayo sa northeast, northwest, at saka north. Dito na naman yung direksyon na ating tatahakin. Same process din. At last nating tatalakay na marka is yung foot sign. Foot sign ito. Paano naman kung ang kahoy is merong foot sign na nakaukit? Ganyan. Ito yung north, south, east, at saka west. Paano naman kung ang kahoy ay mayroong nakaukit na foot sign? Ang foot sign is nagre-represent ito ng travel. Ano nga ba ang mga control directions na tatahakin natin kapag foot sign ang makikita natin sa kahoy? Ito ay ang direction ng east, northeast, at saka southeast. Ito ay east control. Dito, east control din ito. Magkatulad ito sa triangle. East control din. Kaya napaka-importante talaga na gagamit tayo ng kumpas sa pagti-treasure hunt upang malaman natin ang mga directions. Katulad ng dito, hindi tayo makapunta or makatahak ng direction kung wala tayong kumpas. Kasi ang lahat ng mga marka ay may kaakibat itong compass directions.